Mga kabida, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po, itong mga sinabi po ni Congressman Rodante Marcoleta, sa rally po ng Iglesia ni Cristo kahapon, mga kabida, Nung narinig ko yun, natuwa talaga ako. Kasi para sa iba, yung mga kritiko po ni Congressman Marcoleta, masama yung kanyang ginawa, hindi maganda, Dahil ginawang politika po ni Congressman Marcoleta yung rally po kahapon, sa halip na peace and unity rally po yun, parang politika na po, na politika daw ng magiting na mamabatas yung kanyang speech kahapon. Okay? Kasi binanata ni Congressman Marcoleta, mga kabida, itong Quadcom at saka itong Committee on Good Government and Accountability ng House of Representatives. Sa madaling salita, binanata nila ni Congressman Marcoleta yung mga mambabatas doon, Okay? Pakinggan muna natin itong kanyang mga sinabi, Okay, bago tayo mag-react, mga kabida. Narito po. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyales. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung Inquiry in Aid of Legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo,
base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa 2 pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin,
Ayoko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong ahensya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang committee na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo'y may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit baka ako, dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin.
Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumulitika yan? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng paggagamit ng confidential funds sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito eh. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ayun po, malinaw doon ho sa kanyang mga sinabi, ano? Itong Quadcom at saka itong Committee on Good Government, no? Sila talaga yung dahilan kung bakit ho ito po yung nangyari po mga kabida, no? Okay, humantong po tayo dito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Alright? Kasi kung maayos lang po yung kanilang pagdala, okay, doon ho sa hearing na yon, okay, binigyan po nila ng patas na pagkakataon po yung kanilang mga guest, kanila pong mga resource persons, kagaya po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at saka ito pong si Vice President Sara Duterte, kung hindi lang hinaluan po ng politika, no, eh sana wala hong ganito. Okay? Wala hong ganito. Eh, kaso po, yun, nahaluan po ng politika. Kahit na hindi po aminin yan ng dalawang committee, mga kabida. Eh, yung perception po ng taong bayan, yun eh. Diba? Yun yung nangyari eh. No? So, para sa akin, wala hong mali doon sa ginawa po ni Congressman Marcoleta, mga kabida, no? Tama lang po yun, Kasi hindi ho maiwasan na mabanggit mo yung politika doon. Kasi, unang-una po, yung punot dulo po ng problema po natin ngayon ay politika, no? Okay? Yung punot dulo po kung bakit ho tayo humantong sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil tinutulan po ng Iglesia ni Cristo yung impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. Eh dahil ho doon sa ginawa po ng Committee on Good Government. Okay? Mga kabida, para pang
gumawa po sila ng investigasyon na hindi man lang binigyan ng due process itong si Vice President Sara Duterte. Na po sasabihin po nila na iniimbita po nila itong si VP Sara, ngunit hindi po ito dumalo. No? Hindi yung ganong klaseng, anong tawag po dito, due process ang kailangan po eh. Di ba? Yung paggawa po ng isang investigasyon na sa tingin po ng kanilang resource persons na dapat patas. Eh, nafe-feel po ng kanilang resource person ni Vice President Sara Duterte na naging bias na po. No? Kaya hindi ho siya dumalo. Doon ho sa mga pagdinig. Ano po? Kasi ginawang politika na po yung investigasyon. So yun po yung punot dulo. Kaya hindi ho may iwasan na mabanggit yon. Okay? So para sa akin po, wala hong masama doon sa ginawa po ni Congressman Marcoleta, mga kabida. Kasi ho, kaya na sinabi ko po kanina, hindi ho may iwasan na matouch mo talaga yung politika. Kasi yung punot dulo po ng problemang ito ay politika, ano po. Okay? So siguro, napagtanto siguro ng mga mababatas ngayon na mahirap talaga itong kalabanin, itong Iglesia ni Cristo. Ano po? Mantakin nyo kahapon kung makita mo lang yung yung dami ho ng tao kahapon, Okay? Umabot mo ng 1.8 million, So, base doon ho sa estimate po ng NCRPO po, mga kabida. So meaning, nilagpasan nila yung kanilang previous record po na 1.5 million, So another world record na naman, mga kabida. So yun po, dahil doon sa nangyari kahapon, biglang lumabas yung balita na tinanggal po itong si Congressman Zaldico, Okay? Diyan ho sa House of Representatives. Kaya dami hong mga speculations, mga kabida, baka ho natakot po itong itong kamara Baka nataranta na po itong kamara de representante, mga kabida. Dahil sa dami hong tao na dumalo po kahapon, Okay? Yung 1.8 sa Quirino Grandstand lang po yun, Hindi ho kasama yung kabilang yung mga crowd po ng iba't ibang rallies po, mga kabida, sa buong Pilipinas, Okay? So yun, isang sinyalis po yung kahapon na ito pong Iglesia ni Cristo, mga kabida, are forced to reckon with ito. Hindi ho basta-basta, hindi natin pwedeng i-underestimate itong INC, Okay? Kumikilos po itong Iglesia ni Cristo na magkasama po. Hindi ho watak-watak. Hindi ho kagaya po ng mga Pilipino ngayon na nagkawatak-watak po tayo, Okay? Now, para po sa inyo, mga kabida, ano pong sa tingin po ninyo itong nangyari po ngayon, So para sa inyo, mga kabida, ano sa tingin po ninyo, ito pong ginawa po ni Congressman Marcoleta, Tama ba yun? Tsaka, hindi ho ba labag yun doon ho sa team po ng Iglesia ni Cristo na Peace and Unity, Anong sa tingin po ninyo? Doon ho sa kanyang pagdepensa po kay VP Sara Duterte at saka kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Please comment down, mga kabida. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.